Episode 69. Episode 69 na ng ating Quiz Ethan Radio Podcast. Lakas baka laway. Siyempre kasama niya ang nag-aasik ng laway ngayong episode 69 ng inyong kakwentuhan, ang inyong katropa, ang inyong Quiz Ethan dito sa programang Curve. Yan, maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood sa atin ngayon. We are live po tayo dito, syempre sa ating studio with our shadow host na naman. Diba? Hindi ko sasabihin kung sino yan. Basta maganda siya. Tapos. Galing. Ay, may dito pa pala yung pogi. Sorry. May pogi pa lang isa. Narinig niyo ba yung boses ko? Speaker? Narinig? Pwede naman pala tayo nang walang headphones. Alisin na natin yung headphones. Nakakatanda daw kasi pag na-headphone. Yan, today is Thursday, mga kapwa at mga kamukha. Thursday ngayon, isa na namang kwentuhan at syempre at masayang samahan dito sa ating Throwback Thursday sa ating programa natin ng Quiz Ethan Radio Podcast. Magkakasama tayo sa loob ng isang oras. Isang oras lang kasi ayoko nang tumagal. Medyo busog kasi kami. Yan, dahil kami busog at nagpakain si Sir Jerry Alwin. Yan, maraming salamat Sir Jerry Alwin. Abangan ng kanyang nalalapit na movie ang Pikada. Yan, sa wakas na-pronounce rin namin ng maayos after 1 year. Pikada, yan, it's a horror movie ng taon na kinaabangan po yan, syempre, ng lahat ng mga nilalang. At sa mga kapwa at kamukha natin dyan na hindi pa alam, ang movie na yan may pasorpresa. Itong si Sir Jerry Alvin, the one and only CEO and also the actor of the movie Pikada. Abangan lang po natin yan, mga sorpresa. No? So, ano nga ba? Ano bang masarap ngayong Thursday? Ano bang, kamusta naman sa labas? Yung maganda natin dyan, kamusta naman sa labas? Extra careful, ba? Talaga naman. Wear your extra. What the extra pants? Yan, lahat daw ng extra magdala kayo, di ba? Extra service din. Yan, yung mga, syempre magpayong kayo. Yan, ano kinalaman ng sandstorm sa payong? Gabi na di ba? Huwag tayo magpayong, gabi na. So, ang gawin na lang natin, wear mask. Diba? Dahil kayo ay balik alindog niyan kapag kayo ay nagsuot na naman ng mask. Diba? Ang daming gumanda. Diba? Pag kayo nakamask. Kaya ito na ang pagkakataon nyo na gumanda ulit. Isuot nyo na ang inyong mga mask dahil nga naman sobrang init sa labas. So hindi ko naririnig yung boses ko. Lalakasan ko na konti. Yan, sobrang init sa labas. So kailangan natin ng safety precaution. So magdala din ng tubig. At kung wala naman kayong gagawing importante sa buhay, huwag na kayong lumabas, Huwag na kayong lumabas. Dahil, manood na lang kayo ng movie. Yan, movie ni Sir Jerry soon. Soon yan. Pero sa mga TikTok, abangan po natin dahil may bagong pasabog. At ano nga ba ang gagawin natin ngayong gabi, no? So, sa mga shadow, natin, bye. Yan, uuwi na si Parikoy. Uuwi na si Parikoy. Ingat ka, dala ka pa namang spaceship dyan. Siyempre, ngayon pag-usapan natin ngayong gabi na to. Siyempre, life rejections, di ba? Nakalagay dyan, life rejections. Hindi lang to nangyayari sa love life, di ba? Kalain nyo yun, di ba? Life rejections, araw-araw pala nangyayari sa buhay natin to. Pero hindi lang natin napapansin. Ito na ang ating pag-usapan natin kung ano nga ba mga life rejections. Kaya kung meron kayong maisasama, meron kayong maiko-contribute sa ating program for tonight for 1 hour. So i-comment nyo lang po yan sa comment section dito sa ating live broadcast dito lang sa JJRK-FM. My name is Ethan and I'm your host. Dito lamang yan sa episode 69 of Quiz Ethan Radio Podcast. Kabayan, tara na at manood at makinig sa 24 Hours by 7 na Expat Radio. Saan yan? Siyempre, madali lang. Kung wala kang oras na mapanood ang kanilang Facebook Live, may option dyan. Kundi,
Bisitahin ang kanilang website sa www.Jerry's Journey International Production House. Hindi lang yan, pwede din natin i-download sa phone natin ang JJRK-FM Play Store at Apple Store. O diba, bongga! Kaya tune in na, JJRK-FM, the best talaga! JJRK-FM, mas pinalakas, mas pinamongga, ang kauna-unahang expat radio online. 24/7 sa Kuwait. JJRK-FM. Atin to. And we are back. Yan, I'm back. Yan, syempre, kasama niya pa rin tong si Ethan. And for the show, Kerp. Ito po ay Kerp na huwag niyong babanggitin na walang letter R. Dahil walang letter R, hindi siya cute. Promise, hindi siya cute. Sino ba nakakita na dito nun? Wala lang, joke lang. Ha? Wala lang. Bakit ba? Programa ko to, huwag kayong makialam. Kailan na yun. Oras na rin, tamang oras sa buong Kuwait. Aba, syempre hindi natin lahat no. Syempre iba-iba yung mga oras natin. It's 4 minutes more to go before the hour of 8 o'clock in the evening. It's 7:56. At syempre yung mga nanonood sa atin sa, syempre batiin na rin natin no. Yung mga nanonood sa atin dyan sa bansang Pilipinas. Aba, hi sa inyo lahat dyan. Magandang madaling araw na ba? Madaling araw na no. Yan, shout-out. Yan, shout-out nga pala kay Rico, no, na balikbayan natin. Siya ay nagbabalik sa bansang Pilipinas. Aba, ay sa mga taga-Laguna. Yan, taga-Laguna yan si Rico. Aba, talaga. Rico, ano ba kinakain mo? Baka ikaw ay kumakain na kung ano-ano dyan, ha? Isama mo naman kami sa mga pangarap mo, ha? Yan, syempre, ano bang marapat gawin? No? So, umpisahan na natin. So, nabanggit ko nga naman kanina. No? So, nabanggit ko kanina na all about life rejection. So, hindi lang natin to nararanasan sa love life. Kalain nyo, no? So, bata pa lang tayo is na nararanasan na rin pala natin nang di natin without us knowing na talagang everyday pala is nararanasan natin yung life rejections. Like for example, di ba? Sa simple lang, yung bata pa tayo, kapag naglalaro tayo, di ba? Meron tayong kalaro na ayaw tayong kalaro, di ba? Sinasabi ko nga naman na ayaw tayong kalaro, di ba? So nare-reject din tayo noon. It's also a form of life rejections, di ba? Like for example, di ba? Matanda na kayo. Or hindi naman matanda, no? Hindi naman tayo parehas ni DJ Pau. Hindi naman sa matanda. Hindi naman, sinasabi ko lang na normally is nararanasan natin yan dahil minsan, di ba, nagmamadali tayo sa elevator. Di ba? Nagmamadali tayo, malilita tayo. Biglang nagsara, hindi ka hinintay. Also, it's life rejection na rin yun, di ba, na maituturing. Di ba? Sabi ko nga naman na everyday pala nararanasan natin yan. At minsan, kapag ito'y sunod-sunod na, medyo napapatanong na tayo, no? Sunod-sunod na yung rejections na nangyayari sa buhay ko. Parang minsan naisasama na rin natin yan or naihahalin tulad na natin yan sa parang kamalasan, di ba? Parang kamalasan, di ba? Aalis ka, di ba? Sobrang okay na okay damit mo, nakaputi ka pang sapatos, biglang umulan, di ba? Ganun, di ba? Hindi natin alam ano ba yan na yung iba parang nagpapahiwatig ba yan na huwag kang umalis dahil may mangyari masama, di ba? Parang ganoon, di ba, sinasabi natin. Pero it's a matter of how we understand, di ba? Paano natin parang tanggapin sa sarili natin na ito ba'y kamalasan or tayo ay medyo nilalayo lang sa kapahamakan, di ba? Sometimes life rejections is redirection, ika nga, no? So redirect ka lang, di ba? Kagaya ng jowa mo ngayon, di ba? Na medyo ginagawa ka ng kalokohan, di ba? Layuan mo na yan. Kumakapag no? Ginagawa ka na, binibigyan ka na nga ng nire-reject ka na nga naman. Di ba? Isa pang form of rejection, di ba? Sa mga may partners diyan. Ito normally nangyayari ito, ha. Nangyayari ito normally, lalo sa mga kalalakihan, di ba? Si Mrs. kinalabit mo, hindi ka pinagbigyan. It's a rejection, diba? Tumpak is a form of rejection na rin ka ngayon, no? So ito. Bago tayong mag-start, or actually nag-start rin tayo. So batiin muna natin lahat po ng mga nakikinig sa atin
all over the world, ba? So, eto, pa-shoutout naman dyan sa Wanderer Group ng Kuwait, aba, Wanderer. Aba, ano pala ito, si Felix, aba. Isang kaibigan ko na si Felix na napaka niyan. Follow nyo by the way yung kanyang pa-follow nyo kanyang page ha. Yan, rejection is always part of our life in journey, aba. Sabi nga naman niya yan. Aba, talaga naman tama naman, 'di ba? Sabi ko nga, 'di ba, hindi kumbaga parte na ng buhay natin na re-reject tayo. 'Di ba? Nag-apply tayo, gusto nating applyan yung trabahong gusto natin, pero hindi natin nakuha. 'Di ba? Yun, yung mga simple lang na nangyayari, 'di ba? Like for example, nag-propose kayo. Ito yung masakit no. 'Di ba sa mga kalalakihan? Life lahat 'yan may rejection or hindi walang kasiguruhan minsan. Minsan minamalas ka nga naman no. So sinasabi nga naman diyan na yung iba is nagpo-propose, 'di ba? Pinakamahirap daw pala talaga is mag-propose kasi compare sa wedding. Paano ko nasabi yan? Kasi once na nagpo-propose ang lalaki, di ba? Minsan nasa public pa yan eh. Okay lang sana kung one-on-one kayo, nag-propose ka. Pero hindi ka pa rin sure na mag-yes yung girl. Di ba? Tama yan. Di ba? Hindi natin masiguraduhan. Compare sa wedding, walang choice mag-yes yan. Napakadalang niya na mag-no or mag-back out pa sa wedding. Pero yung process ng proposal is mako-consider din natin na napaka-risky. So later on, i-atin na rin na tatalakayin yan, yung mga risk. Kayo ba yung mga risk taker? Or kayo comfortable na, di ba? Meron kayong comfort blanket? Or sinasabi nga naman na kontento na kayo within the bubble, di ba? Yung sinasabi natin. So kayo ba yung risk taker? Or kayo yung mga tao na, sige, kontento na ako, sorry. Dito na lang ako, hindi na ako lalabas sa bubble ko. Di ba? Ganyan yan. Syempre, hi po kay Rose Soriano Gumbaan. Yan, hi Rose. Hi Rose, maraming salamat for tuning in. And sa lahat din po ng mga nanonood sa atin sa Facebook natin, sa Facebook Live. And soon I'll be having TikTok Live. Hindi lang ako, lahat pala. Lahat kami mga team. So magla-live na rin kami sa TikTok. At gusto mag-live na rin kami sa labas. Diba? I-video call nyo kami. Magla-live kami sa inyo. Yan, sino pa ba? Yan, bago tayo mag-start yung sinasabi natin. So hi muna tayo, pa-shoutout tayo sa mga nanonood sa atin. Some of my friends, they're trying to reject me but I don't care. Aba, taray mo. Ang taray nito, no? Si Ritzard. Ritzard, ang taray mo, Ritzard. Diba? Sabi nga naman, diba, it's how you take it. So, kung take mo ba yan personally or once na-reject ka or gagawin mo lang siya as lesson in life or mag-move on ka ba agad or ikaw ba yung tao na talagang kukumprontahin, magagalit ka agad, diba? Diretso. So, I don't care. Yan po yung sabi, diba? Kanya-kanya tayo ng opinion. Kaya I want your opinion. I-comment nyo lang dyan. Any violent reactions nyo. So, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. And hi, sa mga nanonood sa atin ng live, yan kay, syempre, kay DJ Pao. Live talaga yan, diba? Nasa harap ko eh. Live na live yan. Also, may jowa, nireject yung gusto ko para sa kanya, para sa kanya at hindi pinagbigyan dahil wala daw anda. Ano na naman to, Ritz? Ritzard, ano naman pinaggagawa mo sa buhay? Diba? Sabi, it's a form of rejection as well. So, yung mga hindi pinagbigyan, diba, ng alabit, babae ka man o lalaki, hindi ka pinagbigyan. So, it's a form of rejection as well. Good evening everyone. Yan, hi kay Ate Rose. At syempre, diretso na tayo, no? So, tayo mapunta na sa ating topic ngayon. So, ano nga ba yun? Ano ba yung mga nangyayari, diba? Bibigyan ko kayo ng mga samples, diba? Mamaya ng konti. Bibigyan ko kayo ng mga samples sa mga tao din na minsan nang na-reject in life, pero naging successful sila. So later on, itatakal din natin yan. Sino nga ba yan? Hindi lang ikaw nag-iisa. So sinasabi nga naman na, parang ako na lang lahat. Ako na lang lagi. Ako na lang ba lahat? Lahat ng kamalasan nasa iyo na. Kasi minsan, nakakatakot din no? Ito real talk lang tayo. Minsan, ang daming nangyayaring magaganda sa buhay mo. But then, napapaisip ka tuloy na, sunod-sunod din maganda sa nangyayari sa buhay ko. Ano kayang next? Hindi natin alam no? So ano kayang next?
Di ba? Para din yan mga magkarelasyon yan, di ba? Sunod-sunod na kayo, ilang weeks na kayo, ilang months na kayo hindi nag-aaway. But syempre, iniisip natin yan. Ang iba pa nga yan is nagjo-joke na lang na sinasabi na nakaka-bored na, away naman tayo. Di ba? May mga ganyan no? Nag-aaway na parang parang may nagbabago sa'yo, hindi mo na kinaaway, di ba? Yung mga ganyan, di ba? Yung mga ganyang banat. So, nangyayari din pala yan, kahit pala sa relationship. Yan. Rejection doesn't mean failure. So, minsan, redirected lang talaga siya. So, parang ang pinagsarhan ka ng pinto, baka naman may mas magandang bintana or gate ng nakaabang. Aba, talaga namang ang laki gate! Di ba? Tama naman, di ba? Yung iba dyan, so ang laking opportunity, di ba? Yung iba nga diyan, di ba, sinasabi nga naman natin na napagsarahan tayo ng pinto, pero it doesn't mean na wala na, katapusan na ng mundo, di ba? Minsan, nire-redirect ka lang talaga sa bagay na mas favor sa'yo or mas deserve mo, di ba? Mas deserve mo. Di ba? Minsan, yung crush mo, di ba? Crush mo, tapos walang crush sa'yo or hindi naging kayo, it means na hindi para sa yung tao na yun, di ba? Di ba? Sinasabi ko nga naman na hindi lahat ng bagay is makukuha mo. So, like for example, yung nangyari na lang, latest na lang nang nangyari, di ba? A plane crash just happened few days or few weeks ago. Di ba? Isa doon is life lessons. Like apat yun Actually, apat yung mga life lessons doon na nangyari. Yung isa doon is family sila na will going to migrate sa ibang country like I think Europe. So hinintay nila yung time na yun as a family. Pero sa kasawiang palad, sa kasamaang palad is nag-crash yung plane, di ba? So isa yun din sa mga nangyari, no. So it's also a form of life rejections. And ang pinakaswerteng nangyari doon, hindi naman swerte, no. So ang daming namatay noon. So condolence sa lahat po ng mga nadamay. At yung swerte doon, yung nakasurvive. But before, meron din isa na hindi nakasama doon sa plane crash. 'Di ba? Yung isang babae na yon na hindi siya nakasama, hindi ko lang sure kung babae o lalaki. Pero hindi siya nakasama during that time. At nagreklamo na siya, 'di ba, sa airport officers na ba't hindi siya pwedeng makasama dun sa plane na yun. But then naging favor pa rin sa kanya yung pagkakataon or ang panahon dahil 'di ba, kung alam niya magka-crash 'yon, 'di ba? 'Di ba? Kumbaga minsan, 'di ba, wag mong ipilit yung bagay na hindi talaga para sa iyo. May tamang tao, may tamang panahon, may tamang 'di ba? May tama ka talaga. May tama ka. Wag mong ipilit. 'Di ba? Minsan nire-redirect ka lang to something better. 'Di ba? Ika ngayon, no, kung pinilit mo, 'di ba, na sumama doon sa plane, 'di ba, at nag-crash, 'di ba? Wala ka na ngayon, 'di ba? Siguro napakagandang bagay na nangyari sa tao na 'yon at hindi natin alam. Siguro magiging better person yung tao na 'yon. Siguro wala nang bagay 'yon na negative sa buhay niya. Siguro kahit ultimo piso bibigyan niya na talaga sa lahat. Mag-share na siya dahil na-spare yung life niya during that plane crash. And the third or the fourth one is yung mga tao, 'di ba, na nasawi nung time na 'yon. So maybe some like God has a better plan for them na talaga mangyayari 'yon. So lahat naman tayo, so nothing is permanent in life. So lahat possible na mangyari. So wag po tayo magmataas or something na sa tingin natin mamali tayo ng tao dahil hindi natin alam, 'di ba? Sabi nga naman sa may nabasa ako na hindi naman daw talaga totoo yung salitang past and future, 'di ba? Wala, parang tayo lang nag-invent niyan. Ang talagang reality is the present. 'Di ba? It's a present that matters. Yung ika nga Dahil kaya 'di ba, ina-associate siya sa gift or regalo, 'di ba? Kaya kung meron pa tayo at buhay pa tayo sa mga araw na to, sa mga oras na to, dapat nating ipasalamat 'yan. So do not worry about the past. Do not worry about the future. What matters is the present. 'Di ba? Kailangan talaga is maging masaya tayo every day. So kung may nagawa man kayong masama sa mga katrabaho nyo, sa mga kilala nyo, it's time to say sorry, right? So sometimes na nga naman sinasabi natin diyan, naniniwala ako doon
minsan wala kang matanggap na blessing in life. Bakit? 'Di ba? Wala kang matanggap na blessing in life kasi minsan punong-puno ka na. 'Di ba? Punong-puno na yung punong-puno na yung ikaw as sa pagkatao mo punong-puno na. So hindi lang ibig sabihin yan na hindi ka makakatanggap ng masama kasi minsan you need to unload, 'di ba? Learn how to unload and sometimes you learn how to relearn something para naman may bago sa'yo. Hindi lang yan na masamang bagay pero what I mean is even yung blessing is hindi mo ma-absorb yan once na punong-puno ka na. Kaya kung may mga hatred ka sa buhay mo, may hatred ka sa puso mo, galit ka kung kanino, it's time to unload it. Diba? Sinasabi ko nga naman na laging para naman may chance na mabigyan ka ng blessing or something different na may mangyari sa'yo. Aba, wala lang. Nag-ano ako dito. Masyado akong nasiseryoso no? But, yan. Wala lang. Kuya mo ako, bakit makinig ka sa akin? Dahil nga special ang episode na to, dahil ito ay episode 69 ng Curve, ang Kuis Ethan Radio program. Huwag niyong babagitin ito na walang letter R. Dahil kung walang letter R, hindi siya cute. Aba? Siyempre, it's time to pause for a short commercial break. Magbabalik po tayo. Dito lamang yan sa Kuis Ethan Radio program only here at JJRK-FM. Ang programang gagabay sa inyong tagumpay. Kami ang JJRK-FM. Atin to. This is Jerry's Journey Radio Kuwait. Jerry's Journey Radio Kuwait. Proudly produced by Jerry's Journey Production House in the Middle East. Stay tuned. Stay tuned as we take you on a captivating journey through the airwaves with our lineup of exciting programming designed to keep you entertained all day long. JJRK-FM, mas pinalakas, mas pinamongga, ang kauna-unahang expert radio online. 24/7 sa Kuwait. JJRK-FM. Atin to. Time check, it is now exactly 8:12 in the evening. Kasama niyo pa rin Papa Ethan dito lang yan sa JJRK-FM. At sa mga kababayan natin, sa mga planong magpadala ng kanilang mga bagahe papuntang Pilipinas. So I recommend natin itong PhilAsia International Cargo. Kaya subukan na ang nangungunang padalahan dito sa bansang Kuwait papuntang Pilipinas. Safe na safe at maasahan. Ito po ang PhilAsia International Cargo. Pwede tawagan ng mga numbers na nandiyan po sa inyo mga screen. Kagaya ni Mona 6678-2701, kay Angie at 6933-1973, and kay Thea 6510-3582, Jean 6000-2083, and kay Liza naman 6565-6991. Kaya kung magpapadala kayo ng mga bagahe at safe na safe, 101 legit, dito lamang yan sa PhilAsia International Cargo. JJRK-FM, mas pinalakas, mas pinamongga, ang kauna-unahang expert radio online. 24/7 sa Kuwait. JJRK-FM. Atin to. Welcome back. My name is Ethan and this is the program Kuis Ethan Radio Podcast. Ngayong araw ng Thursday, maraming salamat sa mga nakasama po sa atin. Yan, sama lang kayo dito habang humihina ang signal ng ating, syempre, it's a nighttime at hindi may paliwanag na pangyayari. Medyo bumabagal ang live natin but later on sa replay naman is sakto naman yan. So, sakto naman yan. Medyo hindi sakto sa bibig ko, pero yung boses ko ay talagang sakto. Parang ako lang yan. Sakto lang. Itong si Ethan. Ang hindi ka agwapuhan, hindi ka pangitan, kaya ako naman, itong si Ethan.
Excuse me po. Ako'y nadighay. Lagi na lang. So sa ating pagbabalik, so ito na po ang ating topic. So hi din sa mga nanonood sa atin ng live at sa mga shadow viewers natin din dyan. Hi, and welcome to our program. Welcome to JJRKFM. And comment lang, comment lang. So kung kayo ay may mga nararanasang life rejections yan in life, 'di ba? Sabi ko nga naman na hindi lang ito sa relationship, hindi lang ito sa, 'di ba? Sa eskwelahan, sa katrabaho, minsan sa trabaho din, 'di ba? 'Di ba nabanggit ko nga kanina may gusto kang nag-expect ka ng promotion na akala mo ikaw na talaga ang susunod. 'Di ba? Ikaw na yung next in line, ikaw na yung pinakamagaling sa lahat, 'di ba? Lahat na ikaw na may alam. Pero iba pa rin yung na-promote. So ano bang ibig sabihin niyan? So ikaw ba, kung ikaw yung mangyari sa inyo 'yon, 'di ba? Ano iti-take mo ba 'yan? Take for granted mo ba 'yan or magtatampo ka, 'Di ba? Minsan talaga normal na mangyayari sa tao is nagtatampo ka. So bakit nga naman, ba't ko nasabi na gano'n, 'di ba? Masakit 'yan. Yeah, kasi dahil nga naman nag-effort ka, yan ang talagang pinaka main na nangyari. Like for example, in a relationship, but masakit after relationship or breakup. But ang sakit ng breakup, 'di ba? Sinasabi ko nga naman kasi nga nag-effort ka, 'di ba? You put all your effort, sleepless night, money, 'di ba? Lahat 'yan. Ang dami mong sinacrifice sa mga gimmick, makasama lang siya. Then magbe-break lang kayo. Ay. 'Di ba? Sabi ko nga din, kaya siya masakit. 'Di ba? Kaya masakit yung rejections. Kasi nga naman kung hindi ka nagbigay ng effort, like for example, basta ka lang na-promote, 'di ba? Or na-promote ka lang or hindi ka nag-effort, tapos hindi ka na-promote, okay lang kasi hindi ka mag-effort eh. Hindi mo tinrabaho. Pero pag yung mga bagay pala na tinrabaho mo at binigay mo yung puso mo talaga, like in a relationship na lang kung yun ay binigyan mo yung todo at nag-effort ka sa taong yan para lang sa inyong relasyon and hindi nag-end up well, masakit. 'Di ba? Yun. Kasi kung talaga namang parang niligawan mo lang siya, bale wala, parang pangalawa mo lang siya, pangatlo, okay lang, 'di ba? Move to the next. Pero kung isa lang 'yan at talagang dapat lang iisa lang, 'di ba? Dapat isa lang talaga. Ang hirap, 'di ba? Masakit 'yon dahil you put all your effort on it. Talaga nag-share mo nandito si Papa Ethan. Pero syempre, gusto ko rin niya kasi nga masaya din ako dahil it's our 69th episode. So binilang ko 'yun, Nag-ano ko ng time, binaktrack ko lahat. Pasensya na, hindi ko nalagyan siya ng episode 1 from episode till now. Pero syempre, para madaling balikan. 'Di ba? Sabi ko nga kaya nga yung mga programa ko, lalagyan ko na ng mga episode. Yan. Syempre, ito sinasabi ko nga naman ano bang ginagawa mo, Like for example, pag sa tingin mong medyo ang dami na nangyayaring challenges or kamalasan or rejection sa buhay mo. Para sa iyo, paano mo siya i-handle? Paano mo i-handle? Like for example, maraming nangyayari sa iyong kamalasan, paano mo i-handle? Ang dami nagbabash sa iyo, 'di ba? Also sa social media, meron din rejection. Like nag-post ka, 'di ba? Or nag-follow ka ng someone, hindi siya nag-follow back. 'Di ba? Nag-post ka, nag-effort ka, nag-makeup ka, 'di ba? Nag-aerial shot ka para makitang mahaba ang leeg mo, then walang nag-like. Wala mo lang nag-heart, 'di ba? Or may nag-heart dalawa, isa ka pa doon. Sakit 'yan, 'di ba? 'Di ba? It's a form of rejection as well, 'di ba? Ang dami ko nang naisip ng mga rejection. Ano ba? Sa jeep, inabot mo yung bayad. Nasa dulo ka. Inabot mo dun sa kaisa-isang nasa unahan sa'yo. Hindi inabot. It's a form of rejection na rin. Diba? Ang dami nangyayaring ganun. Ang dami nangyari. At sasabihin ko, isa rin na form of rejection is hindi lang na nangyayari sa tao. Nangyayari din sa ulam. Paano ko nasabi yun? Ganito tayo mga Pilipino. Pag may isa na lang na piraso ng pagkain sa plato, diba? Nako, tingnan ko lang kung hindi kayo makarelate dito. Tingnan ko lang hindi kayo makarelate. Pati pala ulam nare-reject. Diba? May isang fried chicken na naiwan or isang lumpia, isang Shanghai roll na naiwan sa plato. Pag Pilipino ka, hindi mo kukunin yan. Diba? Magkamatay na walang dadampot niyan. Kasi pag dinampot mo yan, ano kaya? Ano ba pa? Ba't di dinadampot yung ulam? Yung last.
Bakit pag dinampot mo yun, matakaw ka? Mga ganun. Ganun ba yun? Hindi ko na alam, di ba? Hindi ko alam kung Pilipino lang ba or kung hindi, meron ako minsan sa handaan kahit gusto ko na yung lumpia, ayaw ko damputin eh. Ayaw ko damputin kasi nga naman parang mayayan. Flash na yan. Ay, iba niyan. Diba? Parang nahihiya ka, diba? Natin, paliwanag natin to ha. So, hindi natin alam ha. So, eto, kick out ka sa GC ng walang paliwanag. Aba, talaga naman. Totoo yan, no? Totoo yan. So ikaw yung one of the admin ng GC. Tapos bigla na lang nawala or bigla na lang ganito. May GC, mga babae na yan, maraming GC yan eh. Minsan 10 yan, meron yan GC na siyam na lang sila, may tinanggal ang isa. Meron din yung GC na 8 na lang sila, tinanggal yung 2. Meron na lang yan, hanggang sa 2 na lang sila. Yung GC, 2 na lang sila. Ganun yan, di ba? Kasi ayaw natin makasakit. Minsan ayaw natin makasakit ng tao. Pero it's time, it's also a rejection, di ba, sa tao na yun. Kumbaga parang unfair naman sa tao na yun na grupo kayo or ikaw yung nagplano ng outing nyo pero hindi ka sinama. Yung mga ganun, di ba? Ang dami natin pwedeng pag-usapan about life rejection. So ito pa, gandang gabi po DJ, musta po? Aba, hi po kay Tinsky Asuncion. Maraming salamat. Thank you for your comment at nood lang at mag-comment ka rin din Tinsky kung ano ba yung naranasan mo mga life rejections, 'di ba? Yan, sasabihin na natin It's already 35 minutes just passed sa ating program at syempre bigyan daan muna natin ang promotion sa movie ni Sir Jerry Alwin which is the Peykada. Aba, Peykada. Yan, alam ko na, hindi na Peykaday. Mali ko ba kung yun ang pronouncement? Peykada. And soon it will be released in selected cinemas here in Kuwait. Like yung mga naunang movie ni Sir Jerry Alwin which is the Rolex, The Common Man. Ito po yung next blockbuster hit movie ni Sir Jerry Alwin starring our CEO itself, Mr. Jerry Alwin as syempre siya yung bida bida dito sa movie na darating na to. And also the soundtrack just came out. Pwede din po nating ma-view yan dahil nakapost na rin po yan sa mga socials din po. Makikita na rin natin official soundtrack ng Peykada. And soon, magre-release tayo ng yung mga mahilig mag-TikTok dyan. So, hindi na natin bigay yung full details para yung mga mahilig mag-TikTok dyan. Yan, abangan nyo ang mangyayari, And for tomorrow also, may guest po itong si DJ Coach. Yan, DJ Coach na malakas ang boses. Malakas ang boses. Hindi naman sa malakas. Hindi malakas ang boses na coach. Malakas lang yung volume ng ng phone, hindi man malakas. Joke lang si DJ Coach eh. Palabiro yan. Kasi siya nga naman yung ating DJ na may brasong gahita, Yan. Yan, ito daw. Mabalik tayo sa ating topic. So later, himay-himayin din natin yan at may mga take-outs din ako para sa iyo. So batiin din natin, hindi pinakinggan. Yan, ito, isa sa mga additional. Hindi pinakinggan ang idea mo sa meeting pero ginamit ng iba at sila ang nag-credit. Aba, parang ang sarap nitong gawing topic, Sarap gawin ito yung mga micromanagement. Next topic siguro, baka yun ang isipin kayo, sa mga micromanager dyan or sa mga nakiklaim ng hindi naman kanila, di ba? Anong tawag dun? May ganun yung nakiklaim ka ng hindi credit grabber. Aba, lakas mo ka. Are you credit grabber? Hindi. Sip-sip lang ako. Hindi. Yan, mga credit grabber. Aba, marami ganyan Parang lang yan Parang gold digger. Aba, gold digger, credit grabber. Ano ba yung ibang mga terms dyan? Mga mga yeah. Siyempre, hindi daw tinanggap ang isang grupo dahil hindi ka fit or aesthetic or sa status nila. Hindi ka tinanggap. Paano na matatanggapin? Lahat model. Tapos naman, di ba, sasama ka. Kita mo na ang lalaki niyan yung mga pitit, mga magaganda yung katawan. Tapos papasok ka bigla. Di ba? Wala lang, di ba? Okay.
Oo. Oo. At least ngayon, napaka-vocal ng mga kabataan ngayon, yung mga Gen Z. Kasi nung panahon, kahit hindi ka fit sa group, papapasukin ka pa rin eh. Yun nga lang, ikaw ang pulutan sa group, di ba? Gagawin ka pulutan sa group. Sa atin kasi, kumbaga hindi, yung mga kabataan ngayon, parang they learn how to say no. They also manage how to, sabihin, very vocal na sila. Hindi parehas nung panahon natin na parang alof pa din tayo or hindi pa rin tayo makapag-express. All out na sila ngayon, di ba? Ngayon, pag sinabing mga nagsusuot na nga ng mga palda yung mga lalaki, parang acceptable na yun eh. Nung panahon, magpalda ka, tinan ko lang. Tinan ko lang magpalda ka, tapos andyan yung tatay mo na nasa harapan mo. Tinan ko lang. Pero ngayon, napaka-outspoken na ng mga tao, ng mga Gen Z. Nakikita ko rin yun sa mga anak ko yun. Pero mabalik tayo dun sa ating topic na life rejections. Ito. Sinasabi nga naman daw na ang mga Filipino or mga Pinoy, ito kadalasan naririnig natin to sa mga politicians na very resilient daw yung mga Pilipino. Aba, sinasabi nila, no? So they bounce back to every challenges. Kumbaga parang madali tayong mag-recover. Ika ngayon, no? So i-google niyo yung resilient. I-chat GPT niyo yung resilient, you know. Diba? Yung mga nonchalant. Chat GPT niyo yun eh. So, yun nga sinasabi ng iba, no? No, we are very resilient. Ika nga, once na may mangyaring masama or challenges na mangyari sa atin, even rejections. Diba? Yung mga nasunugan, diba? For example, yung mga nasunugan, lalo na mga Pilipino, ang bilis bumangon, di ba? Sobrang bilis bumangon. Yung mga nabagyo, di ba? Ang daming kamalasan na nangyari sa inyo, pero ikaw is bumabangon ka pa rin. Di ba? Ang hirap nun, di ba? Ang hirap nun. Like sa lugar nyo, na yung bahay nyo nasalanta, nasira, or nasunog man yan. Pero may isa karamihan dyan, natatayo ulit, nag-uumpisa ulit, na magtayo ulit, na ng panimula, or magsimulang muli. Napakakonti niyan, sobrang konti ng mga tao niyan. Kaya yung iba dyan, nagmumukmuk na lang sa sulok, na parang lahat na lang nangyari kamalasan. Pero yung iba niyan, nakita mo, di ba? Sila ulit yung mga nagtayo ng bagong grocery. Nagtayo ulit sila ng mga bake shop or mga bakery, di ba? Kasi alam nila na kung magmumukmuk sila at kung magpapadala lang sila sa life rejections or mga nangyayaring masama sa kanila is wala ring mangyayari. So wala ring mangyayari sa iyo. So believe din ako sa mga taong ganyan. So matanong ko lang ngayon, no. So ano ba? Paano ba kayo mag-deal or paano kayo mag-cope up sa life rejection? So eto ang tatalakayin natin sa pagbabalik lamang yan ng Jerry's Journey Radio Kuwait on JJRK FM. Dito lang sa programa ang episode 69 ng KERP. Ito po ang Quiz Ethan Radio Podcast together with your host this evening. My name is Ethan. So magbabalik lang po tayo, makalipas lang po ng ilang paalala. This is Jerry's Journey Radio Kuwait. Jerry's Journey Radio Kuwait. Proudly produced by Jerry's Journey Production House in the Middle East. Stay tuned. Stay tuned as we take you on a captivating journey through the airwaves with our lineup of exciting programming designed to keep you entertained all day long. JJRK-FM, mas pinalakas, mas pinamongga, ang kauna-unahang expert radio online. 24/7 sa Kuwait. JJRK-FM. Atin to. Welcome back once again. Tamang oras. It is now 29 minutes after the hour of 8 o'clock in the evening. Today's June 19. It's a Thursday. It's a throwback Thursday. So bago tayo mag-end, maya-maya ng konti mag-throwbackan din tayo ng ilang minutes. Dahil meron na tayong 43 minutes na nakalipas. So bago natin i-discuss on how you cope up with rejections in life. So bigyan daan muna natin ang comment natin dito sa
ating Facebook Live comment natin kay Tinsky Asuncion. Yan, kay Mang Tinsky. Yan, kapag ni-reject ka ng binan mo, magkatay ka ng isang baboy. Tapos, ano to? Magkatay ka ng isang baboy, tapos, imbitahin mo, at kitam, lalabs ka na nila. Aba, may point kayo, no? Diba? Talaga namang, kapag daw pala, kasi minsan, minsan talaga yung yung normally hindi naman sa lahat kontrabida daw yung biyanan. Naniniwala ba kayo doon? Habang napapa-smile ito si Pao. Alam na ako sinasabing masama. Yan, mabait daw. Siwer tayo, dala ko din, napakabait din. Ang yung alin? Yung anak lang yun. Ay, okay lang yun. Hindi mo naman kailangan lahat sa panig sa'yo. So, okay na yun. At least, di ba, sabi nga nila na kapag mahal ka ng binan mo, ibig sabihin nun, mabait kang tao. Ganun ba yun? Di ba? Kasi, di ba ikaw, di ba, in time, magiging, yung anak mo mag-aasawa na rin. Di ba? Ayaw maging monster mo. Gusto mo lang monster. Ma'am lang, sorry. So, di ba? Magpakabait ka talaga, At number 1, itong natutunan ko sa tito ko. Kapag daw yung binan mo, di ba, may ginawa kang masama or hindi man tayo perfect, di ba? May nagawa kang masama, then napagbuhatan ka ng kamay or nasampal ka sa pisngi, ibigay mo pa yung kaliwang pisngi. Di ba? Nasampal ka sa kanang pisngi, ibigay mo pa yung kaliwa. Ganun ka dapat. O, respeto, maging respeto. Respeto mo yun sa nakakatanda, di ba? Or respeto mo yun sa mga binan mo or sa binan mo. Di ba? Itong ginagawa pala niya ang sikreto pala ito ni Tinsky is ang gagawin niya pala is magkakatay siya ng baboy. Magkakatay ng baboy. Ba, ikaw talaga, Tinsky. Pero magandang magandang lalo na kung malakas kumain yung binan mo, di ba? Malakas kumain, medyo malaki. Normally daw yung mga binan malalaki. Totoo ba yun? Hindi naman. Joke lang. Naisip ko lang. Ba naman? Nakikita ko lang naman sa TV. Mga typical, di ba? Typical setting. Ang laki nung naka-duster. May pamaypay pa yung natitiklop na pamay or yung color brown na pamaypay. Yung minsan nakasabit sa jeep. Yan, papaypay. Tapos, ikaw, babae ka, na tanghaling tapat na nakahiga ka, di ba? Sarap mahiga mo, tapos yung asawa magluluto, di ba? Tapos makikita mo ngayon, paggising mo, pagbulat isang mata pa lang, nakita mo nakabungad na yung binan mo, di ba? Nakabungad at nakapamewang doon sa pintuan. Ano kayang gagawin mo, di ba? Anong next step? Anong next scenario? Siguro yung pamaypay lumilipad na sa'yo. Yan, in real life rejections daw hurt kasi nga daw may kasama expectation sa puso. Oh, grabe, seryoso na to. Pero remember, it's not true the end of the world. It's just plot twist of your story. Tama ka. And they don't define you in final chapter. It makes you stronger. Tama yan. Tama yan. Salamat kay Pao. Yun nga, sabi ko nga naman, it makes you stronger. So, meron na rin ibig sabihin na parang time heals na lang ang mangyayari. Diba? Ngayon, masakit yan. Sa ngayon, masakit pa yan, diba? For now, masakit pa yan sa'yo dahil nga naman, na-reject ka. Diba? Nag-apply ka sa trabaho, hindi ako nakuha. Like for example, sa personal experience ko, way back 2001, I think. Way back 2001, fresh grad ako noon. Nag-apply ako sa isang radio station sa Lucena. Yan, sa Lucena. Pero, kasi hindi pa naman ako marunong nun try ko lang. Parang nakikita ko, sarap maging DJ nung panahon na yun. Pero, hindi ako natanggap. Diba? Doon pa lang sa magbibigay ka pa lang ng recorded na news and ad-lib recordable. Nasa cassette tape pa nga nung panahon na yun Diba? Yung panahon na yun, magbibigay ka or hindi ko na inabot. Parang hindi ko alam kung sa kung record yun sa CD ba? Or sa tape or something na magbibigay ka ng ad-lib mo sa isang sample news. Pero hindi ako tinanggap. But pinabayaan ko lang yun. Parang kasi parang hobby ko lang or magiging hobby ko lang. Pero gusto ko talagang maging DJ, radio DJ. So anong nangyari noon, hindi talaga nawala sa akin dahil year 2004, 2005
2005 or hindi, mga 2003. Yan, 2003. Naging guest, hindi mo nag-guest, tumatambay lang ako sa mga radio station. Then nakakilala ako ng mga DJ, naging kaibigan ko. At dun na nag-start yung career ko as a DJ at 2003. Na-observe lang nila na okay naman ako, komedyante, yan, masaya sa grupo, and okay din naman. So na-try ako. So na-reject ako nung time na yun, 2001, and after 2 years, diba, dun mo na-realize na, kaya pala hindi binigay sa'yo na malamang hindi ka pa ready. So hindi pa ako ready ng mga time na yon. So nangyari, kaya naman pala 'di ba? Yung mga tao diyan na parang nag-expect agad, like for example, gusto mo maging manager. Ang tagal mo na sa company. Gusto mo maging manager. Pero ready ka ba? Ready ka ba pag binigyan ka ng ganung responsibility? 'Di ba? Minsan marirealize mo rin eh. Ready ka ba? May mga tao na nakadepend sa'yo. Kaya nga 'di ba, saludo rin ako sa mga negosyante. 'Di ba, sa mga negosyante. Sinasabi ko na hindi lahat pwedeng maging businessman or pwedeng maging negosyante. 'Di ba? Pwede ka mag-manager pero hindi para sa iyo yung negosyante kasi for me, ang hirap, 'di ba? May mga tao ka ng umaasa sa iyo, may family na umaasa sa iyo na susweldohan mo yung pamilya nila. So kailangan maging magaling ka, 'di ba? You learn how to manage people, you learn how to manage your business financially, 'di ba? Syempre dapat maging matalino ka. So ang hirap din mag-manage ng negosyo, 'di ba? So paano nga naman tayo nag-cope up? For example, sa akin ganito ako kapag may nangyaring medyo something bad happen. Parang nagpo-pause muna ako. Parang may pause button ako na pinipindot, na imaginary pause button. Bad. Diba? Sinasabi nga natin yan. Kung may mangyayaring masama or mabuti sa'yo. So time lang talaga ang magiging basehan natin. So it will come a time na marirealize mo na yung mga bagay pala na yun is talagang meant to happen. So it meant to happen at that time to make you a better person, to make you stronger, diba? Talagang Britney Spears, make you stronger. Yan. Yun lang ang sinasabi natin, you know. And kung may mga may add pa kayo, pwede pa natin i-add yan. Babasahin natin yung live dito sa ating program for this hour. Yan, di ba? And for next week, abangan natin ang isa na naman. Anong day may yung program mo, Pao? Sunday, what time? 5 o'clock. Aba, yung mga momshi natin dyan, the momshi natin, abangan po Sunday si Pao. And syempre sa lahat ng mga DJs natin, invite ko na rin kayo sa kanilang mga program. Check natin isa-isa yung mga program nila. Ayun, ito na pala, yun. Walang segment eh. Yan, si DJ Coach. Ang magsigawan tayo. Hindi. Ba't ganun? Ba't yun sinabi ko? Hindi naman. Joke lang, Coach, ha? Okay. Sa programang, tayo'y magsigawan. Joke lang. Yan, kay Coach, ang Coach Master. Yan. Sisigawan po kayo ni Coach sa programa niya, no? Pagpa-shoutout kayo literally kay Coach. Wala kasi siya dito eh. And every Monday po yan, and every Tuesday, kasama niyo pa rin dyan ang PhilAsia International Cargo. And Wednesday kay DJ Popsy. Yan, pasensya na kahapon nangyari kay DJ Popsy. Hindi siya yung first live on air ni DJ Popsy. Sa mga followers niya, sa mga sumusuporta kay DJ Popsy, next week, diba? Isa rin yun, diba? Live rejection din yun. Na-reject din siya dito, diba? Pero babalik yan ng mas malakas, mas pinatibay, mas matatag, lakas mga commercial. Etong si DJ Popsy. Hindi gaya ko may pizza. May pizza na may halong manok, nag-mix. Iba yung amoy. Joke lang. Yan, hi din kay... ito pala. Every Thursday, syempre, yours truly, every Thursday, ang Curb. Balik po tayo sa Curb dahil ang Jevs po ay medyo nakaka-offend. Minsan may kumakain. Ano yun? Sinasabi mo dyan, Jevs? Hindi nila maintindihan, di ba? Ni-reject nila. Di ba? Sinasabi, di ba? Nangyayari talaga rejection dahil pati yung program title ko na-reject. Kaya balik tayo sa Curb.
ang mas pinatatag, mas pinatindi at talaga namang with iron, zinc, and vitamin A to Z with Tongkat Ali at agaricus mushroom. Etong Curb, ang mas pinalakas na Curb. Mas pinalaking Curb. Wag na wag yung babanggitin na walang letter R dahil hindi siya cute. And every Friday, itong si Ritzard, di ba? Si DJ Rich. Every Friday, sa kanyang, ano yung program title niya? Global Balitaan at Showbiz Chika pa more. Yan po. Random Chika. Yan po si DJ Rich. And syempre, kay Rico Loca, pero medyo matatagalan ang pagbalik ni Rico Loca sa kanyang Secret Files. Mag-Secret Files muna siya sa Laguna dahil nakabakasyon itong si Rico Loca. So sana all bakasyon talaga. At syempre kung ano man ang gagawin mo dyan at kung nasaan ka man ngayon, nandyan ka. So dyan ka na lang ha. Enjoy ka dyan syempre. At hintayin namin yung pasalubong mo ha. And kay DJ Pau, yun nga pala. So ang ano yung title ng program mo? All About Mount. Ganun dapat yung sagot. All About Mount. Pau. Pau na Pau. Yan. Ganun siya. So lahat po ng mga nanay dyan, pati tatay, manood na rin kayo. So pang family. So hindi lang pang pamilya. Pang tismosa pa. Lahat po na lahat ng mapapakinggan nyo kay DJ Pau, family, single mom, or basta all about moms. Aba? Ang dami yan, di ba? Ang daming mga single moms dyan. Kaya kaway-kaway yung mga single mom. Wala naman. Ay, single mom ka ba? Hindi kasi single mom. Kumaway din siya. Sige. Okay lang. Programa naman yan. Wala tayong anuhan dyan. Walang pakialaman. Yeah, 'di ba? Ano bang natutunan natin sa program natin ngayon or sa discussion natin ngayon, sa topic natin for today, 'di ba? It's all about life rejections. Hi kay Joel Acuña. Kompleto no? Jo, anong oras na ba diyan? Ano 9? Anong oras? Alauna, 2:00. Mag-alas 2 na madaling araw, gising ka pa. Talaga ito, shout out Insan. Yan, pinsan ko yan. Yan, love ko yung pinsan ko na yan. Napakabait niyan, talagang walang bahid kasalanan. Tatakbo po yung mayor. Mayor po talaga yan. Tatakbo yan ng mayor ng Valenzuela. Talaga, pagkakatiwalaan niyo yan, di ba? Basta Acuña. Yan, mga pinsan ko rin dyan sa Valenzuela City. Sa Acuña family, kina Kuya Rex, kina Kuya June, kay Ate Christy, kay Ate Ruby, kay... sino pa ba yan? Dami nila kasi. Kay Ate Chichi, kay Ate Liz, and kay Ruth, and kay Ate Christy. Aba, kompleto ba? Nasabi ko ba lahat? Baka mo may nakalimutan ako ha. Sabihin mo lang, kina Makmak, di ba? Ibang mga pinsanin ko dyan. Hindi ko na rin kilala yung iba. Pero syempre, once na bumalik ako dyan, kita-kits tayo dyan. So lahat din po ng mga nanonood dyan sa all over Metro and Mega Manila. So hi sa inyo lahat dyan. Enjoy lang kayo at i-share nyo ang ating live for today. Kung may mga kilala kayo na may pinagdadaanan ngayon about life rejection. So it's 1:45 na So 1:44 or 1:45 na sa bansang Pilipinas, 'di ba? Sinasabi nga naman na talaga namang ang sarap talaga sa Pilipinas no. Pao, kung mas masarap ba talaga sa Pilipinas? Ako talaga ang sarap no. Ba't kaya no? Oo, dito lang Wala lang. Limited ang galawan, 'di ba? Compare sa Pilipinas, lahat pwede, no? Shot, 'di ba? Masaya ka, inom. May problema ka, inom. Na-promote ka, inom. Bored ka, inom. 'Di ba? It's all about inom in the Philippines, 'di ba? Ganun kasaya, 'di ba? Lahat ng okasyon, masaya ka man, 'di ba? May nawala man sa buhay mo, 'di ba? Naging broken-hearted ka, na-promote ka, or hindi ka natanggap sa trabaho, inom pa rin, di ba? Yun ang masarap sa Pilipinas. So, bago natin tapusin to, syempre, yung sinabi ko nga naman kanina, no? So, kayo ba,
ay mga risk taker or kayo ba yung talaga namang live within the bubble lang? So, ikaw ba, Pau? Risk taker ka ba? Or you live within your bubble? Risk taker. Believe ako sa mga risk taker. Kasi ako gusto ko lang, yung lang. I live within my bubble. Tama. Parang it unveil your capabilities. Yeah, sometimes you need to go out with your bubble. Pero kung sa tingin mong successful ka naman at masaya ka naman sa bubble mo, inside the bubble, parang contentment. Ako kasi parang kontento na ako. May ganun akong isip na I'm already contented sa gusto ko. I have a blooming family, I have a blooming wife, I have a blooming career because I'm working at Bloomingdale's. Ako na blooming. Di ba? Ganun lang Parang lang ako. Parang wala na, sabi ko na. Parang kontento na ako kung anong meron. Pero minsan masama Pero may ganun kayo Sometimes you're afraid being rejected. Di ba? Kaya hindi ka na lumalabas sa bubble mo. Doon ka na lang. Oo, di ba? Parang okay ka na. Pero ako kasi parang hindi ako risk taker. Ito ba sinasabi ko nga naman na I shoot my shot. Sinasabi na kung saan lang ako magaling, doon lang ako. Parang steady lang ako doon. Ayoko na mag-explore ng iba. Para sa akin lang yun nasasabi ko lang, yun lang nararamdaman ko para sa akin. Parang I shoot my shot na parang yun lang. Kung saan ako magaling, doon lang ako focus. Parang ayoko na mag-take ng another extra effort or kasi takot ako ma-reject. Yun, ganun, di ba? May mga tao na takot ma-reject talaga. Pag sa tingin mo kaya mo pa, sige pa. Kumbaga, you push your limit. Yan. May mga taong ganyan talaga, So, they push their limit hanggang... Kasi, naisip ko rin nga naman, kumbaga, make it or break it. Tama yan. So, may mga tao talaga na... Kayo ba, risk taker ba kayo? Or kayo yung taong you just live inside your bubble? So always take the risk. Parang walang what ifs. Aba, yun nga sinasabi, walang regret. No regret at all. So at least na try ko, 'di ba? Minsan may ganun ka rin na parang okay, I will take the risk, pero what if, kasi before siguro risk taker ako before. Yan, sinasabi ko. Siguro nasasabi ko yan dahil nung single ako, I'm a risk taker. Nung single ka, or if you have I have only one child at that time, I'm a risk taker. Pero ba't sinasabi ko nagbago yung pananaw ko? Parang ako'y gusto ko na lang I live on my comfort zone. I have a comfort blanket na sinasabi nga naman na parang kasi once na magkamali ako, my family will be in trouble, di ba? Parang nagkamali ako, damay sila. May maling decisions in life ako na gawin, may maling decision ako, may madadamay akong tao. Hindi na ako solo ngayon, hindi lang isa lang mga responsibilities ko. Madami nang nangyayari sa buhay. Marami nang nakakabit sa iyo. 'Di ba? Hindi literally nakabit. May nakakabit sa iyo na umaasa sa iyo. What I mean is may umaasa sa iyo. What if mag-fail ka? 'Di ba? Kaya nga minsan sinasabi na yung okay na ako kasi yung fear ko na mag-try ng iba, pero ayoko mag-fail na meron akong kasama. Pag nag-fail ako, kasama sila. Ha? Takot akong ma-reject. Tama. Takot akong ma-reject dahil pag na-reject ako, may kadamay ako. Kumbaga hindi lang ako, like ikaw, di ba? Usually yung mga risk taker, sila yung mga single, yung mga wala pang mga responsibilities or konti pa lang yung responsibilities. Di ba? Minsan hindi mo alam You have to be a risk taker or
you have to be contented, 'di ba? Yung contentment in life. Hindi mo alam kung saan ka doon, 'di ba? Yon, may Yon, tama yun. Yung direction mo yun, ipupush mo lang. Yan, push mo lang yung yung sarili mo hanggang sige, nakuha ko tong bagay na to. Sige, push pa. Malay mo, iba pa. Nakuha mo maging manager, naging ganito ka, nagtayo ka ng negosyo mo. Sige, dumiretso ka. 'Di ba? Nakakuha ka ng isang jowa, dagdagan mo pa. 'Di ba? 'Di ba? Naging konsehal ka, naging vice mayor, mag-mayor ka, mag-congress. Sige, dire-diretso lang 'yan. Para yan sa pinsan ko. Risk taker. So ang sarap ng another topic for risk taker ka ba or be contented ka na, so you live inside your bubble, 'di ba? Yun nga sinasabi, no? Always, ito lang masasabi ko. So sa ating sa pag-end ng ating discussion for tonight, for every rejections, meron niyang or every risk na mangyayari sa'yo is hindi naman kailangan maging smart and also a smart and calculated risk. Hindi lang basta risk lang yan. Kailangan paghandaan mo rin, aralin mo rin bago ka mag-take ng risk. And also, sa mga ito, sinasabi dito na yan, kapag nga naman daw pag single ka nga naman daw, yun daw ang mas risk taker kapag single ka. Kasi wala ka pang kasama, no? Kasi kung mawala nga naman or magkamali ka naman sa decision in life mo, meron ka ng kasabay, 'di ba? Nadamay pa sila sa maling decision nyo. Yan. In every challenges, so ang importante dyan is it's how you come back or paano ka bumangon in every challenges. So kailangan din po ng this is a defining moment of being a human, 'di ba? Sinasabi nga naman diyan na dapat pala is wag mo masyadong masamain or wag mo masyadong seryosohin kung na-reject ka. Kasi may mga tao nga dyan, so may mga tao nga dyan na-reject before pero ngayon nakita nyo naging successful sila. So may daming mga what if dati. So time can heal and time can answer that question. Kapag siguro after 5 years or 10 years, pero sa lahat ng challenges sa buhay mo, sa naranasan mo ngayon, take a look at yourself now, compare 5 years, 10 years before. Tingnan mo kung nasaan ka na ngayon, di ba? Hindi mangyayaring lahat yan kung hindi sa mga challenges na nangyari or mga rejections na nangyari sa buhay mo. So hindi mo mamimit yung wife mo ngayon, hindi mo makikilala yung anak mo ngayon, hindi sila mag-exist kung hindi ka nakaramdam o hindi ka naka-experience ng rejections. So lahat yan is may nakaakibat yan na nangyari sa buhay mo. Masama man yan or mabuti. Kaya nga 'di ba sabi ko, huwag nyo lang pasalamatan ng mga blessings. Lagi nyo rin pasalamatan ang mga bad things na nangyari sa inyo. Dahil kung hindi sa mga masasamang nangyari sa buhay nyo, wala kayo ngayon. Hindi kayo tatayo or hindi kayo magiging ganito. 'Di ba? Hindi kayo magiging ganyan kung nasaan ka man ngayon. Hindi ka magiging masaya. Wala kang happy family kung hindi sa mga nangyari sa iyong rejections before. Yan. And sa pagtatapos natin, ito pa, last comment natin. Get out of your comfort zone for you to know the reality of life. Fear, failure, and rejection. It will give you resiliency, and strive more in life for you to become indispensable. Aba, napakaganda naman ng sinabi nito ni Insan, no? So, yan, sa pagtatapos natin, maraming salamat sa lahat po na nakigulo for 1 hour of the show. It's past 1 hour na rin. And for next week, abangan natin next week, Abangan natin next week ang ating bago na naman dito sa ating episode 70. Episode 70 na po tayo for next week dito sa Quiz Ethan Radio Podcast. Sa lahat po na nakisama sa akin for 1 hour, maraming salamat po sa inyo lahat. Until then, this has been your host,
My name is Ethan. Dito lamang yan sa JJRKFM. JJRKFM. Atin to. So maraming salamat. Take care everyone. And have a great weekend and enjoy the rest of your Thursday evening. Together with us, we are Jerry's Journey Radio Kuwait. Kami po ang JJRK FM. Huwag ka nang malungkot, huwag ka nang sumimangot. Good vibes lang ang kailangan dito sa gitnang silangan. Online na radio, tsak maging paborito nyo. Halo-halong kasiyahan at ikaw ay sasamahan. Dito lang sa JJRK, tanggalan yung problema. Tawanan at kwentuhan, makinig ng musika. Dito lang sa JJRK, hindi ka na nag-iisa. Chikahan at kulitan, sa tugtugan makisaya. Pagmasdan mo ang mga DJs, nagaganahan at gwapo pa. Ituring nyo silang kapuso, kapatid at kapamilya nyo na. Huwag kayong mag-alinlangan, sila inyong maaasahan. Sabay-sabay nating pakinggan ang nag-iisang number one. Dito lang sa JJRK, tanggalan yung problema. Tawanan at kwentuhan, makinig ng musika. Dito lang sa JJRK, hindi ka na nag-iisa. Chikahan at kulitan, sa tugtugan makisaya. JJRK, JJRK.